Sa huling video natin ay natapos tayo ng lokohin ng isang maid si Bai na mayroon daw kunwari mahalagang ipagagawa sa kanya ang domestic affairs. At nang maniwala ang ating bida at sumama nga siya sa babaeng kanyang iniligtas sa halimaw na puno ay siyang ikinatuwa ng Red Demon Girl gayong naging matagumpay ang kanilang unang hakbang na dalahin sa kanilang itinakdang bitag para kay Bai. Sa pagpapatuloy ng ating kwento, muling bumalik ang eksena dito sa silid pahingahan ni Su Fang na kung saan ay relax na relax siya gayong naging maginhawa ang mga trabaho nila dahil sa tulong na rin ni Bai. Biglaan naman niyang nailuwa ang kanyang iniinom na tsaa matapos naman niyang makita ang kanyang mga kasamahan na nasa kanyang ilalim ng kapangyarihan ay gayon din tulad niya na nagre-relax na lang sa mga oras na ito. Bilang tagapamahala sa kanilang kupunan seryoso niyang tinanong ang lahat gayong bakit raw naman ang mga ito ay mga nagpuntahan sa kanyang lugar pahingahan. At mga nagpapahinga rin gayong 3:00 pa lang kaya seryoso rin niyang tinanong ang mga ito kung nagawa na raw ba nila ang kanilang bawat trabaho dahil sa mga nagre-relax na lang ang mga ito. Nagbigay ng paliwanag ang bawat isa una, sinabi ng isang katulong na ito na dahil magmula nang dumating si Mr. Luo Chen, ay tinutulungan niya kami lalong-lalo na sa mga mabibigat na gawain kaya't mas naging mabilis ang aming trabaho. Sambit naman nitong sumunod na babae na oo, ang mga halimaw ay madaling pinakikitunguhan ni Mr. Luo Chen at hindi na namin kailangang tumulong sa trabaho. Inutusan ni Su Fang ang babaeng demon na nasa duyan na ang pangalan pala nito ay si Xiaofeng na huwag ito matulog gayong may ipapagawa ito sa kanya upang alamin kung ano ang ginagawa ngayon ni Bai ngunit inirereklamo ni Xiaofeng na 2 oras pa lamang daw ang kanyang tulog. Dahil sa ayaw nito sumunod, tinakot ni Su Fang na tila nais mo na bawasan ko ang iyong sweldo kung hindi ka susunod kaya naman agaran na sumang-ayon itong si Xiaofeng sa takot na bawasan ang kanyang sweldo at kanyang inilabas ang talaan. Ayon sa kanyang nalaman na iniulat ng gatekeeper ng Back Mountain na umalis si Bai Luo Chen bandang 10:30 ng umaga at sinundan ang isang dalaga papunta sa isang karwahe na patungo sa minahan na nasa abis. Nang malaman ni Su Fang na nagpunta ang ating bida dito sa Abyssal Mine tanong niya kaagad kay Xiaofeng na kung bakit hindi raw nito kaagad sinabi sa kanya ang tungkol dito. Medyo nabigla si Xiaofeng sa tanong ni Su Fang at sinagot siya nito na wala ka naman sinabi sa akin na bantayan ko siya. Nang marinig ng mga batang babaeng demonyo ang lugar na pinuntahan ni Bai natigilan ang lahat dahil nga ang lugar na iyon ay ang pinakadelikadong puntahan. Binanggit ng isa na ang underground maze daw na iyon ay kung saan ang rate ng namamatay para sa mga white demon ay 70%. Habang ang isa naman kanyang inihayag na narinig ko na ang mga multo at zombie ay gumagala-gala doon. Hindi naman sukat akalain ni Su Fang na kukunin ang kanyang isang tauhan ng hindi man lamang nagpapaalam sa kanya at sa kanyang kutob marahil ang gumawa nito ay ang mga tauhan mula sa estado. Gayunpaman, nagkipit balikat na lang si Su Fang na sa halip na mag-alala bagkus kanyang sinabi sa lahat na kalimutan ito. At saka, ang umalis naman ay si Bai Luo Chen. Babalik din siya sa sarili niya sa oras ng pagkain. Pagkatapos inutusan niya ang lahat na mabilis kayong bumalik sa inyong mga posisyon at magpanggap na abala, mayroon man kayong gagawin o wala. Sabay pabulong niyang sinabi na hanggat hindi niya nilalabag ang kasunduan sa pagitan niya at sa akin, ayos lang. Bukod pa ay napakahirap rin niyang kontrolin. Dahil sa walang plano si Su Fang natulungan at ibalik si Bai nagsilapat, na ang mga batang demon girl at sabay-sabay silang nagpakita ng mukhang nakikiusap na siya namang ipinagtaka nitong kanilang boss gayong bakit nagkakaganito ang kanyang mga kasamahan. Ipinaliwanag ng isang babaeng demon na may violet na buhok na mastermaid bagamat si Mr. Lu Chen ay marahil nga na malakas, ngunit wala siyang anumang magic power. Mamamatay siya kung dadalhin siya sa ganoong lugar. Dagdag naman ng isa na tama mastermaid, lahat kami ay nag-aalala tungkol sa kanya. Mangyaring pumunta upang siya ay ibalik. Natatakot kami na hindi niya mahanap ang daan pabalik. Subalit ayaw talaga makinig si Su Fang bagkus pag-alit niyang sinabihan ang mga batang katulong na talaga bang seryoso kayo na nais ninyong gambulin ang aking pag-inom ng tsaa sa hapon na ito. At muli niyang sinabihan ang lahat na magsibalik na sa kanilang mga trabaho. Pero hindi pa rin umalis ang mga dalagang maid sa halip sabay-sabay silang nagsiiyak habang nakikiusap na iligtas si Bai kaya bandang huli wala na rin nagawa itong si Su Fang kung hindi ang sang-ayunan ang pakiusap ng mga dalaga. Gayon din okay rin naman daw ito gawin ayon dito kay Su Fang gayong binanggit niya na mas mainam na rin upang makita ko rin kung sinong palko na nang ahas na kumuha ng isang tao mula sa ilalim ng aking utos.
At sa punto na ito natuwa na rin ang mga dalaga dahil sa kanilang nakita na itong kanilang master ay nasa protective mode made na. Sa kabilang banda na may kaparehas na oras, kung saan ipinakita ang pagtigil ng isang karwahe na may nagsalita naman upang sabihin sa ating bida na sila ay nakarating na rin. Pagkababa pa lamang nila ng karwahe agad tinanong ni Bai sa kasama niyang batang maid na talaga ba ang pasukan sa minahan ay talagang itinayo sa tuktok ng bundok. Ayon dito sa kasama ni Bai na ang minahan ng Abyssal ay pambihira at isang hindi kapani-paniwalang napakalaking underground maze at sa katunayan niyan ibinuhos na namin ang lahat ng aming mga pagsisikap sa pagbuo ng isang matibay na bundok. Ngunit sa kanyang pagbibigay paliwanag ay hindi naman pala sa kanya nakikinig si Bai dahil nang matapos siya sa kanyang mga sinasabi ay nakita niyang masyado ng malayo ang pagitan nilang dalawa ni Bai kaya naman napatakbo tuloy ang dalaga ng hindi oras upang abutan ang ating bida. Nang makarating ang dalawa sa bakana ng pasukan ay natagpuan nila dito ang isang matandang natutulog at parang lasing. Agad na rin nagtanong ang ating bida sa old man na kung paano sila makararating sa ilalim ng minahan. Subalit nanatiling walang sagot ang matandang lalaki kaya sinigawan na ng ating bida ito para gisingin hindi naman siya nabigo dahil nagising na nga ang matanda sabay nagsalita na naririto na pala kayo. Inihayag naman ng old man na maghintay muna ng ilang sandali gayong kailangan raw niyang dalahin rin ang kanyang old treasure. At nang makatayo na ang old man ipinaliwanag niya sa ating bida upang makababa sa minahan ay kailangan nilang gumamit ng elevator. At pagkatapos naman kinausap niya ang katulong na kasama ni Bai na hanggang dito na lang siya sabay na nakiusap ang old man na mangyaring bumalik na raw ang babaeng ito sa kanyang estado na mabilis rin sumang-ayon ang maid. Bago tuluyan pindutin ng old man ang button para gumana ang elevator ipinaliwanag niya muna sa ating bida na ang elevator na ito ay medyo matanda na kaya maaaring medyo manginginig ito mamaya, ayos lang ba sa'yo yun? Nang sumagot ang ating bida na wala naman kaso sa kanya ang gayong posibleng mangyari ay pinaandar na ng old man ang elevator. Habang sila ay bumababa nagsalita muli ang old man at kanya naman ipinaliwanag na tumatagal ng halos 10 minuto upang bumaba mula sa ibabaw hanggang sa mas malalim na lugar ng minahan ng Abyssal. Bukod pa maaaring may ilang mga minor na problema sa kahabaan, kaya't mag-ingat at unahin ang kaligtasan. Subalit nanatiling tahimik ang ating bida sa kabila ng mga sinasabi sa kanya ng old man hindi man lamang pati nito pinapansin ang matandang lalaki. Sa ilang mga sandali nakarating na ang dalawa sa middle layer ng Abyssal Mine. Gayong tahimik pa rin si Bai hanggang sa mga oras na ito ay muli nagsalita ang old man para sabihin ang kanyang paghanga sa ating bida gayong sa katunayan raw ang karamihan sa mga tao na pumupunta rito sa kauna-unahang pagkakataon ay natatakot at may mahina na mga binti. Sa punto na ito nagsalita na si Bai upang tanungin lang ang old man kung gaano pa sila katagal na makararating. Ayon sa tansya ng matanda siguro daw ay mga 2 minuto pa bago pa nila marating ang mismong ilalim na bahagi ng minahan. Hanggang maya-maya pa may namataan ang ating bida na para daw may paparating kaya ito ay itinuro niya sa old man na bahagyang nagtaka ang matandang lalaki. Ito ay isang abyssal bird, isang mid-level demon creature. Napasigaw naman ang old man nang makita na niya ang halimaw na mabilis na sumusugod sa kanila. Dagdag pa ng matanda na gayong hindi pa naman natin naabot ang middle lower level kaya ang taka niya na sinasabi kay Bai na saan raw kaya nagmula ang abyssal bird na ito. At kanya rin binanggit na ang mga hangal na ibon na ito ay gusto nila na kumukuha ng mga tao mula sa elevator at kainin ang mga ito na tulad ng pagbubukas ng isang dilata. Sambit ni Bai na ito ba ang ibig mong sabihin na isang minor na problema? At hindi na rin masyadong pinalapit ng ating bida ang abyssal bird dahil sa agad niya na rin itong inatake. At sa isang pag-atake na iyon ay agad rin naman niyang napaslang ang abyssal bird. Pero, nang makita pa niya ang maraming abyssal bird ay sinabihan na niya ang old man na ito ay walang katapusan. Kaya iniutos na ni Bai sa matandang lalaki na mag-isip ng isang mabilisang solusyon, o hindi ko masiguro ang kaligtasan ng sirang elevator na ito. Habang nag-aalala na si Bai dahil sa dami ng paparating na halimaw ipinaliwanag ng old man na ang mga abyssal bird raw ay talagang sama-sama kung sumalakay sabay rin may hinahanap ang matandang lalaki sa kanyang dalang sisidlan. At sa mga ilang sandali nagkunwari ang matandang lalaki na kanya na raw natagpuan ang kanyang hinahanap at kinuha niya ang isang bagay. Inantay ang tamang pagkakataon, tinipon, at inantay na lumapit sa elevator na kanilang sinasakyan.
At hindi rin nagtagal ay biglang nakagawa ang Old Man ng malakas na apoy na hindi na nagawa pa maiwasan ng mga ibon dahil sa lawak ng nasasakupan ng malakas na apoy. At kinalaunan nga ay wala man lamang nakaligtas kahit isa sa mga abyssal bird dahil lahat sila ay natupok ng apoy. Nang mawala na ang mga halimaw, ibinunyag ng matandang lalaki na itong kanyang ginamit ay tinatawag daw na dragon breath grass na maaari lamang raw matagpuan sa lalim ng 50 metro sa pinakamalalim na antas. Sambit rin niya na kung gagamitin natin ito bilang isang fire starter, hindi lamang ito maaaring gayahin ang paghinga ng isang dragon ngunit naglalabas din ito ng isang pagdagandong. Sabay niyang niyabangan si Bai gayong medyo malakas daw talaga itong kanyang ginamit na ito. Pinasalamatan naman niya ang ating bida dahil sa pagtulong nito sa kanya upang hindi sila makain ng halimaw agad na tumugon si Bai at tinanong niya na rin muli ang Old Man kung gaano pa ba sila kalayo sa pinakaibaba nitong minahan. Ayon sa Old Man, ang kasalukuyan nilang lalim ay nasa pagitan na ng 1,500 metro, na kung saan ito ay ang itinuturing na gitnang layer. Gayunpaman, maya-maya lamang raw ay makikita na rin nila ang stronghold at naging matipid lang ang pagsagot ni Bai gayong naiinip na ito sa tagal at haba ng kanilang pagbiyahe. Sa isip-isip naman ng ating bida na tila ang antas ng panganib ng maze na ito ay katulad ng Kangu Abyss kung saan ang huli niyang pinuntahang secret realm. Gayunpaman, ang patay gutom nating bida marahil raw naman ay makakakuha siya rito sa lugar na ito ng isang bagay na kapakipakinabang na pwede niyang madala pabalik. Makalipas pa ang ilang minuto ay huminto na ang elevator gayong naabot na nito ang hangganan. Subalit nang kanyang makita ang malawak na kapaligiran agad niya tinanong ang Old Man kung nasaan ang katibayan. Ayon sa matandang lalaki mula dito sa kanilang pwesto ay mga 5 kilometro pa ang kailangang lakbayin ni Bai para marating ang tinatawag na stronghold. Gayunpaman binanggit ng Old Man na nagpatawag daw siya ng ilang mga tao para sunduin si Bai na hindi na malaman ang magiging reaksyon ng ating bida gayong napakalayo pa pala ng kanyang lalakbayin. Hanggang sa may mapansin ang ating bida na isang nilalang na halimaw kaya tinanong niya sa matandang lalaki kung anong klaseng nilalang ang kanyang nakikita ngayon. Ipinaliwanag ng Old Man na ito ay tinatawag na abyssal shepherd ant. Na hanggat regular kaming nagbibigay ng mga sakripisyo gaya ng mga white demon sa kanila, makakatulong sila na mapanatili ang seguridad ng stronghold. Habang dito sa panig ng shepherd ant kung saan malakas na sumisigaw ang isang lalaki na tinatawag ang pangalan ni David at ng kanilang squad leader. Ayon naman dito kay David kanyang sinabihan ng kanyang mga kasamahan na kunin na ang crystal core at siya naman ay gagamit ng earth magic upang sa gayon ay pigilan ang paghabol sa kanila ng shepherd ant. Mabilis muling bumalik ang eksena dito kay Bai kung saan bagamat binanggit na ng Old Man na may susando sa kanya dito ngunit napansin niya na naghahanda na ang ating bida upang umalis. At hindi na nga nakapag-ante ang ating bida matapos niyang marinig sa Old Man na ginagawang alay ang mga white demon gayong isa ito sa ayaw niya na may mapapaslang lalong-lalo na ang mga mahihinang nilalang kaya naman mabilis niyang iniwan ang matandang lalaki ni hindi na ito nagpaalam pa sa kanya. Napatawa na lang ang Old Man sa biglang pag-alis ni Bai gayong ang mga kabataan raw talaga ay walang tiyaga. Mula naman dito sa panig ni David na kung saan nagsusumikap siyang takbuhan ang halimaw na shepherd ant na bagamat nahaharangan niya ito ng mga bato gamit ang kanyang earth magic subalit masyado pa ring mabilis ang pagkilos ng halimaw. Dahil sa hindi rin niya halos matakasan ng halimaw gamit ang kanyang pagtakbo naghanda muli si David na gamitin ang kanyang earth magic para gumawa ng pader. Bagaman nagawa nga niya na bumuo ng pader subalit walang hirap din itong nawasak ng pangil ng langgam. Halos hindi na siya makita dahil sa kapal ng alikabok na tiyak na may matinding nangyayari sa kabila ng makapal na alikabok na ito. At sa mga sumunod na gulantang si David dahil sa napaslang na ang halimaw na kanyang tinatakasan at bukod pa nakita niya si Bai na nakatayo sa ibabaw ng shepherd ant na gayon din ay tinatawag siya nito. Sinabihan naman ni Bai itong si David na hindi ko pa natikman ang iyong candy sa kasal, kaya huwag ka nang pumunta sa lugar na gaya nito para lamang magpakamatay. Agad na tinanong ni David ang ating bida na kung bakit ka napunta sa panig ng lugar na ito gayong hindi ba't ikaw ay isang maid in training sa bahay. Hindi na binanggit pa ni Bai na siya ay sinundo ng isang maid bagkus sinabi niya na lang na siya raw ay naglalakad-lakad lamang hanggang sa marating ang lugar na ito. Iniba naman ang usapan ng ating bida at kanyang tinanong itong si David kung ang ginamit raw ba nito ngayon lang ay isang uri ng mahika. Ayon kay David na oo,
Ito ang low-tier na earth magic na itinuro sa akin ng pinuno ng squad na si Mutu. Sa totoo lang ginagamit ko ito ng madalas para sa konstruksyon kaya ito ay lubos na kapaki-pakinabang. Subalit ang paggamit nito ng ilang beses ngayon ay ganap na naubos ang aking magical energy kaya hito ang resulta nakakapagod na kahit na ang pagtayo pa lamang. Gayong hindi naman pala masyado ka-effective ang low-tier magic kaya naman pinaalalahanan ni Bai itong si David na hindi dapat siya nagpupunta sa gaya nito dahil sa hindi mo alam kung kailan ka magiging pagkain ng mga ilang bug. Ngunit sa kanyang likod ay makikita naman ang isang halimaw na bagamat alam na ito ni Bai ngunit hindi niya lang ito pinapansin. Kaya tuloy mismong si David na ang nagsabi na mas mainam muna tingnan muna nitong si Bai kung ano ang nasa kanyang likuran. Dahil sa may dumating nga sa kanilang kinaroroonan na isang tinatawag na deathworm larva at isa itong low-ranked demon mula dito sa middle layer ng abyssal mine. Gayunpaman sa halip na pansinin o tingnan lang ito ng ating bida hindi niya iyon ginawa bagkus itinuloy lamang niya ang kanyang pagsesermon dito kay David gayong kanyang sinabihan siya na kung para lamang sa iilang pera sa tulad nitong trabaho hindi na kailangang ipagsapalaran ang iyong buhay. Kaya naman napagdesisyon na ng ating bida na sa oras raw na makabalik na siya sa mansyon ay kanyang kakausapin si Sufang para ilipat itong si David sa samahan ng mga katulong gayong di hamak naman na mas ligtas pa ang trabaho ng mga maid kaysa sa uri ng trabaho na ginagawa ngayon nitong si David. Agad naman tumugon si David na kanyang pag-iisipan ang tungkol sa sinasabi ni Bai subalit sinabihan niya ang ating bida na ang dapat muna nitong unahin sa ngayon ay tingnan ang kanyang likuran gayong naghahanda na ang malaking demon larva na umatake sa anumang mga oras. At gaya nga ng inaasahan biglaan at mabilis nga na sumugod ang larva matapos niyang makita na may isang white demon sa kanyang harapan. Gayunpaman gayong hindi naman ito lingid kay Bai kaya bago pa man siya tuluyang lamunin ng halimaw ay gumamit na siya kaagad ng 2-star talisman upang sa gayon ay pakitaan itong si David kung gaano siya kahusay tumapos ng mga problema. Ngunit nang makita ni David na kalahating katawan na lang ang nakikita kay Bai ay napatakbo siya ng mabilis at galit niya na sinabihan ang halimaw na dapat nitong iluwa ang ating bida gayong lalakbanan na raw niya ito kahit na hanggang humantong sa kamatayan. Subalit hindi pa man siya tuluyan na nakalalapit sa hindi niya sukat na kal-a na biglang may magaganap na pagsabog na kanyang labis ikinagulat dahil sa nakita niyang nawasak ang halimaw sa isang pagsabog na iyon. Nang maging malinaw sa kanya ang pangyayari ay napasabi na lamang si David na may demon lord daw dahil sa kahindik-hindik na sinapit ng halimaw gayong nagkahiwa-hiwalay ang bawat parte ng katawan nito. Habang ang ating bida ay itinuloy niya lang ang kanyang pangungumbinsi dito kay David na ano pa raw ba ang dapat nitong pag-isipan sa kanyang iniaalok na sumali na lang ito sa kupunan ng mga katulong bukod pa ang ating bida na raw ang baalang maghanap ng magandang angkop na kasuotan nito na ayon naman dito kay David tungkol sa bagay na iyon ay hindi na mahalaga dahil ang nais niyang malaman ay kung paano nakagamit ito ng high-tier magic na hindi gumagamit ng mana. Gayong ito ay lubos raw na kakaiba. Nakangiti na tumugon si Bai na kanyang sinabi dito kay David na labis na namamangha sa kanyang nasaksihan na ang kanyang ginawa ay hindi isang uri ng mahika. Pagkatapos kanyang binanggit dito kay David na kung narinig na ba nito ang tungkol sa cultivation. Subalit base sa naging reaksyon nitong si David ay wala ni kahit katiting na nalalaman tungkol sa usaping paglililang na karaniwang ginagamit ng mga human. Binanggit ni Bai na sasabihin ko na lamang sa iyo sa ibang pagkakataon pero sa ngayon ay dapat muna nating harapin ang mga halimaw. Sa kabilang banda lingid pala sa dalawa na may lihim pala na nagmamasid sa kanilang ginagawa na gumagamit ng binocular. Ayon dito sa lalaking gumagamit ng binocular inuulat niya sa kanyang boss na hindi maganda ang nangyayari dahil sa nakikita niyang hanggang sa ngayon ay buhay pa rin ang mga kanila dapat isasakripisyo para sa Abyssal Shepherd Ant. Ito ang kanyang lord na si Mapo Cairo upper rank demon na hindi nagustuhan ang pag-abala sa kanya habang kumakain ng kabute. Kanya rin iniutos sa kanyang tauhan na magmadaling ihanap ako ng ilang mga babaeng demonyo upang sa gayon daw ay kumalma ang kanyang galit. Nakiusap na ang tagasunod ng manyakol na si Mapo Cairo gayong kailangan muna daw niyang gambalain ang kanyang lord sa ngayon subalit kanya naman ipinangako niya na tiyak na hahanapan kita ng ilang mga babaeng demonyo. Gayong hanggang sa ngayon ang kanilang mga alay ay buhay pa rin kaya kung hindi raw nila ito gagawa ng solusyon tiyak na ang kalamidad ay sila itong magduro sa bandang huli sa madaling salita ay talagang kailangan nila ng tulong nitong si Mapo Cairo.
At ngayon pa lamang naintindihan ni Mapokhairo ang kanina pa sinasabi ng kanyang alagad na ang mga alay nila sa mga halimaw ay buhay pa rin. Pagkatapos kinuha niya kaagad ang kanyang spear sabay sinabing hindi naman gayon kahirap solusyonan ang problemang ito. Dagdag pa niya na puputulan ko ang kanilang mga ulo at papakain sila sa mga bug, kung gayon tiyak na ang ating mga kakontrata ay masisiyahan. Sinabihan niya rin ang kanyang tagasunod na babalik rin siya kaagad gayong marahil ang tingin niya lamang sa mga White Demon ay isa lamang maihahalin tulad sa isang langgam kaya naman mayabang niya binanggit na saglit lang niya ito tatapusin. Bago pa siya tuluyang umalis inihayag niya muna sa kanyang tagasunod na kapag ako ay bumalik mas mahusay na makita ko ang 5 babaeng puting demonyo sa aking silid dahil kung hindi ang susunod kong gagawing alay ay ikaw mismo. Nagbitaw naman ng pangako ang kanyang tagasunod na agaran niya ito gagawin ang kumuha ng mga babaeng White Demon. Matapos magsalita ang kanyang tagasunod ay agad na rin umalis itong manyakol na si Mapokhairo upang sa gayon siya na mismo ang haharap sa mga dapat nilang iaalay sa mga halimaw. Muling bumalik ang eksena dito sa panig ni Nabay at David kung saan habang kinakalaban niya ang mga bug ay sabay niya rin sinasabi na karamihan sa mga halimaw daw ay magandang pagkakataon para dito kay David na sanayin siya ng kaunti. Nagtanong naman itong si David kung ano ba ang dapat niyang gawin. Sumagot si Bai na ang dapat lamang gawin nitong si David ay sundin ang kanyang mga command at pagkatapos umatake at dahan-dahan nga na nakabubuo na itong si David ng talisman na maaari niyang gamitin sa pagpuksa ng mga halimaw. Ngunit sa kalagitnaan ng kanilang pagsasanay ay nakarating na dito sa lugar itong si Mapokhairo na walang sabi-sabi ay basta na lamang malakas na inatake ang lugar na kinatatayuan ni Nabay. Hindi rin naman maitatanggi na may taglay na lakas ang kanyang ginawang biglaang pag-atake gayong maging ang ilang mga demon death larva ay hindi rin nakaligtas gayon paman napatanong naman siya sa kanyang sarili kung naging matagumpay ba ang kanyang pag-ataking ito. Hanggang sa makita niya itong ating bida na tumatalon habang bitbit itong si David kaya naman hindi na siya nagsayang pa ng oras dahil sa muli niyang ginamit ang kanyang sandata upang salakayin si Bai ngunit walang hirap naman itong naharangan ng ating bida gamit lamang ang kanyang maliit na palakol. Matapos nga na masalag ni Bai ang pag-atake nitong manyakol na si Mapokhairo ay tinuya pa ito ng ating bida gayong sinabihan niya ito gamit ang wika ng Yunhuang na hindi mo ako magagawang talunin kung ang iyong lakas at kakayahan ay hindi gaya ng sa akin. Sa pangyayaring iyon ay nanlaki ang mata nitong si Mapokhairo gayong hindi niya sukat akalain na magagawang salagin ng isang White Demon ang kanyang pag-atake. Nagsalita muli ang ating bida gamit pa rin ang wika ng Yunhuang binanggit niya dito kay Mapokhairo na kung nais mong linangin at maging isang immortal ay kailangan mong baguhin ang iyong pag-uugali. Nang medyo hindi na gayon kataas ang posisyon ni Bai binitawan na rin niya itong si David na bahagyang nasaktan sa kanyang pagbagsak sa lupa. Ayon naman dito sa manyakol na si Mapokhairo tinanong niya ang ating bida na ikaw ba ay isang rebelde gayong bakit ka sumalungat sa kontrata. Bagaman hindi na malaman ni David ano ang dapat niyang gawin gayong kaharap na nila ang isa sa malakas sa lugar na ito ngunit ang ating bida naman ay mahinahon pa rin itong kinakausap ang nilalang na kinakatakutan ni David. Inihayag ni Bai sa wika pa rin ng Yunhuang na pumunta sa pariralang ibinigay ko sa iyo ngayon lamang sa iyong isip, hindi bababa sa makuha ang tama ng pagbigkas. Ngunit dahil sa parang hindi naman siya naiintindihan nitong si Mapokhairo nagsalita na lang si Bai sa lokal nilang wika at tinanong niya itong si Mapokhairo na kung siya raw ba ang bossing sa lugar na ito. Medyo nabigla si Mapokhairo nang gumamit si Bai ng ibang wika sambit pa nitong si Mapokhairo na akala ko ay hindi ka nagsasalita ng opisyal na wika. At sarkastiko rin niyang sinabihan ng ating bida na ang mga rebelde ba ay nais na makikipagdigmo laban sa pangunahing estado. Ipinaliwanag ni Bai na hindi ako mula sa anumang kampo ng mga rebelde, ako ay isang matandang lalaki na katulong. Ngunit ang lahat ng ito ay hindi mahalaga dahil ang aking brother na ito ay aalis na sa kanyang trabaho ngayon upang sumali sa Maid Corporation. Nagsalita naman itong si David at kanyang sinabing tama ang binanggit ni Bai at humingi rin siya ng paumanhin para sa idinulot niyang problema dito kay Mapokhairo. Habang ang ating bida ay sinabi niya naman na marahil kilala mo na ang chief maid na si Su Fang, siya ang aking boss, hanapin siya kung mayroong anumang mga problema. Sabihin mo lang sa kanya ang aking pangalan, Bai Luochen. Tugon ng manyakol na si Mapokhairo na kaya pala ikaw ay isa sa tao ni Su Fang Wela. Hindi nakakagulat na hindi ka magalang, subalit tungkol sa pag-alis ni David sa kanyang trabaho ay hindi raw niya ito mapapayagan.
Dahil sa kailangan raw niyang iwanan muna ang kanyang ulo at muli na naman siyang umatake. Ngunit bigo na naman siyang magapi si Bai gayong mabilis rin itong nakapaglagay ng defense formation array. At kanya rin sinabihan itong si Mapo Cairo na ito ay isa lang naman sa iyong mga tao ang umaalis kaya naman bakit kailangan mong sumigaw ng karahasan tungkol dito, hindi ka ba natatakot na masaktan ni Su Fangwei? Ayon naman dito kay Mapo Cairo tugon niya na sa palagay mo maaari kang umalis kahit kailan mo nais. At sa palagay mo ang panig ko ay isa lamang gaya ng isang palikuran. Nahahayaan ang mabaho na asong babaeng si Su Fang. Hayaan na dumating siya dito at hanapin ako. Sa ngayon daw ay hindi na siya mapipigilan sa anumang gusto niyang gawin. Baliw ka ba sambit ng ating bida? Gayong hindi ka ba talaga natatakot kay Su Fang? Kahit nga ako ay hindi ko siya magawang mahawakan. Nagsalita naman itong si David para sabihin kay Bai na sa tuwing kumakain si Lord Mapo Cairo ng isang higanteng kabute ay parang na siyang nagiging isang baliw bukod pa ay marami na ang namatay sa kanyang mga kamay. Kaya naman sinabihan na rin niya ang ating bida na mas mabuti nilang gawin ngayon ay ang mabilis na umalis. Habang itong manyakol na si Mapo Cairo ay halos maiyak na sa inis gayong ginagawa pa siyang takutin ng ating bida sa paggamit ng pangalan ni Su Fang gayong tila minamaliit daw siya talaga nitong si Bai. At mayabang rin niyang sinasabing kahit raw ang pinakamalakas na demonyo ay magpunta ngayon dito subalit hindi pa rin raw siya mapipigilan sa nais niyang gawin na paslangin ang ating bida. At ginamit na nga niya ang pinakamalakas niyang magic na tinatawag niyang Rumbling Earthquake magkagayunman sa halip na lumayo si Bai bagkus makikitang tumalon lang ito sa mismong tapat ng manyakol. At sa lakas ng ginamit na magic ni Mapo Cairo hindi na sila makita kung ano ba ang tunay na nagaganap sa kanyang pagitan at ng ating bida. Mula naman dito sa kabilang banda bagaman medyo malayo ang kinatatayuan nitong mga nakamasid sa nagaganap na labanan ng makaabot sa kanila ang ilang pirasong bato na patawa ang old man gayong masyado raw naman yatang excited ang kanilang ginagawang labanan dahil sa lawak ng nasasakupan ng nagiging impact. Ang matandang lalaki pala na ito na nakasama at gumabay kay Bai upang makarating sa lugar na ito ay taga-rebel camp na kilala naman sa pangalang Thousand Face at isa itong middle-rank demon. Naayon naman sa kanyang pagsusuri tungkol sa pagkatao ng pinuno ng mga katulong na si Su Fang ay marahil na siya ay darating upang suriin ang kanyang subordinate sa lalong madaling panahon kaya malamang nasa mga oras daw na ito ay nagmamadali na ang chief maid. Kaya dapat raw na mas dagdagan pa ang effort nitong si Lord Mapo Cairo habang hindi pa dumarating si Su Fang. Dagdag pa niya na narinig ko rin na bukod sa mga may buhay na kanilang isinasakripisyo at ang ipinagbabawal na mga higanteng kabute sa panig ng mga ito ay mayroon ding mga tao na nagsasaliksik tungkol sa ipinagbabawal na sining ng necromancy. Kung paano ang mga baliw na ito ay talagang hindi makatao. At pagkatapos tinanong naman niya ang tinatawag niyang isang kaibigan na mayroon ka bang mga saloobin tungkol dito na nasa kanyang likuran na nahihirapan na gayong ang kanyang ulo ay kasalukuyang hawak ng old man. Sa mga ilang saglit naman ay bahagyang nagulat ang old man gayong biglaan na lamang nagkaroon ng pagbabago ang ulo ng nilalang na kanyang hinahawakan. At nang tuluyan ng nabuo ang katawan ng kinakausap ng old man ay inis niyang sinabihan ito na bakit raw ba naman kinakausap ni Thousand Face ang sarili nito. Isa rin pala ito sa taga-rebel camp na may pangalang Melt ngunit ang kanyang lakas ay isa lamang low demon rank. Pasigaw rin niyang sinabihan si Thousand Face na wala ka nang ginawa sa bawat oras kung hindi ang kumuha ka ng isang bungo at nakikipag-usap dito hindi ko maisip kung gaano ka kasuklam-suklam. At inutusan rin niya ang old man na magmadali na itong bumalik sa kanyang trabaho. Tugon ng old man na subalit maaari ko lamang gawin na ikwento ang tungkol sa mga bagay na ito sa mga patay at saka natapos ko na ang aking trabaho. Kung hindi mo ako pinaniniwalaan ay tumingin ka doon. Itinuro niya dito ang lugar kung saan kasalukuyang nakikipaglaban si Mapo Cairo laban kay Bai. Nahinto na rin sa pagrereklamo itong si Melt tapos. Niyang makita ang nagaganap na labanan sabay niya na rin tinanong kung maaasahan raw ba ang kanilang target na ayon naman sa old man ay nakadepende ito sa kung sino ang magwawagi. Binanggit rin ng old man base sa matinding sagupaan na nagaganap sa mga oras na ito ay noong huling oras na nakita ko ang gaya nitong eksena ay sa tuwing ang isang Earth Dragon ay naghuhukay ng isang butas. Muling lumipat ang eksena habang kasalukuyang kinakaharap ng ating bida ang Lord na si Mapo Cairo.
Mula dito sa pinakaibabaw ng Abyssal Mine kung saan nakarating na rin dito si Su Fang at kanyang ipinakita ang pangit na larawan ni Bai sa gwardya ng minahan, binanggit niya dito na ang isang tao mula sa aking Maid Corporation ay nawawala at ganito ang kanyang itsura. Na may mga ulat na nagsasabi na siya ay dumating dito, may naaalala ka ba? Subalit ayon dito sa natatakot na gwardya, sinabihan niya si Su Fang na Lady Head Maid. Maraming beses ko nang sinabi sa iyo na ang elevator ay nasa ilalim ng pagsasaayos ngayon, kaya tiyak ko walang bumaba, mangyaring bumalik ka na. Ngunit ayaw maniwala si Su Fang sa mga paliwanag ng gwardya, bagkus kanyang sinabihan ang bantay na sinasabi mo ba na may nagsisinungaling sa akin. Gayong ang katapatan ng Maid Corporation ay nagpapahalaga sa katapatan at hustisya higit sa lahat, pinagdududahan mo ba ako ngayon? Pero talagang iginigiit ng bantay na talaga raw ang bawat elevator sa ngayon ay under maintenance kaya walang paraan na may bumaba doon. Dahil sa paulit-ulit na palusot ng bantay sa pasukan ng minahan ay hindi na naging mahinahon si Su Fang, gayong pasiga na niyang sinabihan ito na paano naman naging posible na ang bawat elevator ay nasa ilalim ng pag-aayos ng sabay, tinatrato mo ba ako tulad ng isang 3 taong gulang? Dagdag pa ni Su Fang, kung gayon sabihin mo na lamang sa akin kung sino ang haligi dito. Gayong talagang nagpapakita na ng pagka-agresibo si Su Fang, kaya naman napaiyak na ang nagbabantay sa pasukan, habang ibinibigay ang kanyang mga paliwanag na ako ay isa lamang na mababang trabahador dito kaya hindi ko alam ang mga ibang detalye. Mangyaring maawa sa akin ang Lady Head Maid. Humihingi talaga ako ng sorry sa'yo Lady Head Maid dahil sa hindi ko talaga alam. Subalit base sa kanyang palihim na binabanggit, gayong ang bantay pala na ito ay inutusan ng old man na si Thousand Face na gawin ang pagsisinungaling gaya ng ginagawa niya ngayon kay Su Fang. Dahil sa mga paulit-ulit na dahilan ng bantay, hiniling na lamang ni Su Fang na ibigay sa kanya ang record book at hindi na nagdalawang isip pa ang gwardya na ibinigay ito kay Su Fang, gayong alam naman niya na hindi nakatala dito ang pangalan ni Bai. Ayon sa nabasa ni Su Fang sa talaan na sa ikalimang haligi, stronghold na may numerong 31 na nasa gitnang layer. Ang bilang ng mga puting mga demonyo na namatay sa isang buwan ay 318 habang may 50 white demon na nawawala at ang tagapamahala naman ay si Mapo Cairo. Matapos malaman ni Su Fang ang mga record, na isip niya na kahit na ito ay ang mapanganib na minahan ng Abyssal, subalit ang mga numero ay masyadong hindi pangkaraniwan. Dahil sa dami ng mga namamatay sa stronghold, tinanong muli ni Su Fang ang bantay na gayong napakarami ang mga namamatay dito, bakit hindi ito alam ng Ministry of Internal Affairs. Sumagot naman ang bantay na hindi raw niya alam na ang minahan ay pinamamahalaan pala nitong si Butler Graded. Gayong walang makuhang matinong tugon si Su Fang, gayon paman sinabihan niya ang nagbabantay na kanya na nang naiintindihan ang lahat. Sabay niya inutusan ito na bumalik na lang sa kanyang trabaho, na siya namang laking tanong ng babaeng gwardya kung ano ang planong gawin ni Su Fang dahil bakit binuksan nito ang bintana. Hanggang sa magulantang na lang siya dahil sa ginawang pagtalo ni Su Fang, na bagamat ginawa na niya ang lahat ng palusot para lamang walang masakyan ito na elevator upang marating ang minahan, subalit hindi niya naisip na gagawin nito ang pagtalon. Ayon sa plano ni Su Fang, pupunta muna daw siya sa Stronghold No. 1 upang makita kung ano ang nangyayari doon bago niya hanapin si Bai. Abangan sa susunod natin video, bagamat hindi na ipinakita kung ano ba ang nangyari na sa pakikipaglaban ng ating bida dito kay Mapo Cairo, subalit kinalaunan mabibihag ito ng dalawa. Malalaman rin natin ang lihim ng old man na si Thousand Face at ng kasama nito na si Milk matapos silang gamitan ni Bai ng kanyang chi dahil sa hindi pala ito tunay na matandang lalaki, bagkus ito pala ay isang babae. At sa susunod rin nating video ay matutunghayan natin ang pakikipaglaban ni Duo at Shaika Angel sa Dragon Puppet. Na bagamat ginamit na ni Shaika ang kanyang buong kakayahan, ngunit bandang huli nagtamo pa rin siya ng matinding pinsala. Gayunpaman hindi naman siya hahayaan ni Duo, gayong tutulungan niya ito sa kanyang paggaling. Ano ba ang sinabi ni Shaika tungkol kay Nolan Duo, gayong masyadong nagulat ang dalaga.